Sa isang maliit at tahimik na baryo, kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at palay, naninirahan ng mag-asawang sina Mang Ernesto at Aling Miranda. Sila ay simpleng magsasaka lamang. Walang sariling lupa, walang kayamanan, at umaasa lamang sa ani ng kanilang pinaghihirapan sa lupang pag-aari ng iba. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Mang Ernesto upang magtungo sa bukirin. Bitbit ang kanyang lumang araro at pagod na katawan, tinatahak niya ang makitid na daan patungo sa lupang kanyang sinasaka. Hindi man kanya ang lupang iyon, ibinubuhos niya ang buong lakas at puso sa bawat pagtatanim. Umaasang kahit papaano'y may maiuwi siyang sapat para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kanilang munting kubo, isang mabigat na laban ang tahimik na nagaganap. Si Aling Miranda, ang ilaw ng kanilang tahanan, ay matagal nang may iniindang sakit. Ang dating masigla at mapagmahal na ina ay unti-unting nanghihina. Madalas siyang inuubo at kung minsan ay may kasama pang dugo. Ang simpleng ubo na kanilang binabaliwala noon ay naging isang malubhang karamdaman. Tuberculosis. Ernesto, ayos lang ako. Mahina niyang wika, kahit halatang hirap na siya. Ngunit alam ni Mang Ernesto na hindi iyon totoo. Sa bawat pag-ubo ni Aling Miranda, parang may kumakalam sa puso ni Mang Ernesto. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang maghanap ng paraan. Kahit mangutang, kahit mapahiya, makapagpagamot lamang ang kanyang asawa. Lumapit siya sa mga kakilala, sa mga kamag-anak, at maging sa may-ari ng lupang kanilang sinasaka. Isa-isa niyang nilunok ang kanyang pride. Humingi ng tulong kahit pamasakit sa kanyang loob. Mailan na tumulong, ngunit karamihan ay nagbigay lamang ng malamig na tingin at mga salitang puno ng pag-aalinlangan. Nako, hindi na yan gagaling. Pulong ng ilan. Ngunit hindi sumuko si Mang Ernesto. Para sa kanya, ang bawat araw na kasama niya si Miranda ay napakahalaga. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pag-aaral ng kanilang anak na si Melvin. Bata pa lamang siya, ngunit ramdam na niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Madalas niyang nakikitang umiiyak ang kanyang ama sa gabi, palihim upang hindi siya mapansin. Mag-aaral po ako ng mabuti, tay. Minsan niyang sinabi habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Tutulungan ko po kayo. Ngumiti si Aling Miranda kahit mahina. Ikaw ang pag-asa namin, anak. Ngunit dumating ang araw na kinakatakutan nilang lahat. Isang malamig na gabi, habang tahimik ang paligid, tuluyan nang bumigay ang katawan ni Aling Miranda. Sa gitna ng kanilang munting kubo, hawak ni Mang Ernesto ang kanyang kamay, habang unti-unti itong lumalamig. Salamat sa iyo, Ernesto. Huling salita ni Aling Miranda. At sa isang iglap, nawala ang ilaw ng kanilang tahanan. Naiwan si Mang Ernesto na wasak ang puso, at si Melvin na hindi pa lubos na uunawaan ang nangyari. Sa murang edad, natutunan niyang ang buhay ay hindi palaging patas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, may isang bagay na nanatili, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ama. At doon nagsimula ang kanilang tunay na laban. Matapos ang pagpanaw ni Aling Miranda, tila lalong naging tahimik ang kanilang munting kubo. Wala na ang dating halakhakan. Wala na ang malambing na tinig na gumigising sa umaga. Ang natara na lamang ay ang tunog ng hangin sa pagitan ng mga dingding at ang mga yabag ng mag-amang pilit na bumabangon sa araw-araw. Mas lalong nagsumikap si Mang Ernesto. Kung dati ay sapat na ang kanyang ginagawa, ngayon ay doble pa ang kanyang kayod. Kailangan niyang punan ng kawalan ng kanyang asawa, hindi lamang bilang magulang, kung hindi bilang ilaw ng tahanan. Bago pa sumikat ang araw, gigising na siya. Tahimik siyang maghahanda.
Ngunit bago tuluyang umalis, dadaan muna siya sa higaan ni Melvin. "Anak, mauna na ang tatay ha," marahan niyang sasabihin. Madalas ay gising na si Melvin. Tahimik lang na nakamasid. Opo, itay. Ingat po kayo. Sa murang edad, natutunan ni Melvin na tumayo sa sarili niyang mga paa. Siya na ang nagluluto ng kanilang pagkain. Simpleng kanin at tuyo, o kaya'y kulay na pinitas mula sa kilid ng bukid. Siya na rin ang naglilinis ng kanilang bahay at nag-aayos ng kanyang mga gamit sa paaralan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya pinapabayaan ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumidiretso ng pag-uwi. Sa halip, pupunta siya sa bukirin kung saan naroon ang kanyang ama. Doon, kahit pagod na sa maghapon, tumutulong siya, nagbubuhat ng pananim, nagdidilig, o kaya na may nag-aalis ng damo. "Masyado ka pang bata para magtrabaho, anak," minsan ay sabi ni Mang Ernesto. Ngunit ngumiti lamang si Melvin. Hindi po, itay. Gusto ko po kayong tulungan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang kanilang samahan. Hindi man sila mayaman sa materyal na bagay, sagana naman sila sa pagmamahalan at pagtutulungan. Ngunit hindi nawawala ang mga pagsubok. May mga panahon na mahina ang ani. Minsan, tinatamaan ng peste ang kanilang pananim. May pagkakataon din na hindi sapat ang kita para mabayaran ang kanilang utang. At dahil hindi nila sariling lupa ang kanilang sinasaka, kailangan pa nilang magbigay ng bahagi sa may-ari nito. Sa mga gabing halos wala silang makain, tahimik na lamang silang nag-uusap. "Pasensya ka na, anak, ha?" Malungkot na wika ni Mang Ernesto. "Hindi ko maibigay ang buhay na nararapat para sa'yo." Umiling si Melvin. Hinawakan ng kamay ng kanyang ama. Tay, sapat na po kayo. Hindi po ako nakukutom sa pagmamahal ninyo. Napangiti si Mang Ernesto, kahit may luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kahirapan, hindi kailanman nawala ang kanilang pag-asa. Sa bawat patak ng pawis na tumutulo sa lupa, may kasamang panalangin na balang araw, magbubunga rin ang kanilang pagsisikap. Hindi man nila alam kung kailan darating ang pagbabago, pero patuloy silang kumakapit. Dahil para sa mag-amang ito, ang bawat araw ay isang laban, at ang bawat laban ay isang hakbang palapit sa kanilang mga pangarap. Hindi lamang kahirapan ang kailangang harapin ni Mang Ernesto at Melvin, kung hindi pati na rin ang masasakit na salita mula sa mga taong inaasahan sana nilang uunawa sa kanila. Isang hapon, matapos ang mahabang oras sa bukirin, nagpasya si Mang Ernesto na dumaan sa bahay ng kanyang mga kamag-anak upang manghiram ng kaunting bigas. Halos wala na silang makain at ayaw niyang magutom si Melvin. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang ilan sa kanyang mga pinsan na nag-uusap at nagtatawanan. Nang makita siya, biglang natahimik ang paligid. Ngunit hindi nagtagal, napalitan ito ng pabulong na usapan at mapanuring tingin. "O Ernesto, napadaan ka?" May halong panunuya na bati ng isa. "Oo, kung maaari sana manghiram sana ako ng kaunting bigas. Babayaran ko rin kapag nakaani na." Mahinahon niyang sagot. Nagkatinginan ng mga ito at maya-maya ay may isang napangisi. Hanggang ngayon ba naman ay ganyan pa rin kayo? Wala pa rin kayong pagbabago? Sabi ng isa habang umiiling. "Ernesto, tanggapin mo na kasi. Hindi ka yayaman sa pagsasaka ng lupang hindi naman sayo." Sa tingin ko ay habang buhay na kayong ganyan. Dagdag pa ng isa. "Magbubungkal ng lupa ng iba pero wala naman kayong mararating kasi hindi naman sa inyo ang lupa." Pahapyaw naman ang isa pa niyang kamag-anak. Parang tinusok ang puso ni Mang Ernesto sa mga salitang iyon. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi siya sumagot, bagkus ay yumuko lamang at nagpasalamat kahit walang tulong na naibigay. Tahimik siyang umuwi, dala ang bigat ng kanyang narinig. Sa kanilang kubo,
Dadatnan niya si Melvin na nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng lampara. Agad nitong napansin ang lungkot sa mukha ng kanyang ama. Tay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Melvin. Hindi kaagad sumagot si Mang Ernesto. Naupo siya sa isang sulok, sa kamarahang napabuntong hininga. Anak, minsan naiisip ko tama kaya sila? Mahina niyang wika. Paano kung wala talaga tayong mararating? Natigilan si Melvin. Ngayon lamang niya narinig ang kanyang ama na nagduda sa sarili. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Tay, hindi po totoo yun. Napatingin si Mang Ernesto sa kanya. Hindi po sukatan ng tagumpay kung gaano kalaki ang lupa ninyo. Patuloy ni Melvin. Ang mahalaga po, marangal tayong namumuhay. At balang araw po, makakaahon din po tayo. Sa murang edad, ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Mang Ernesto. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang pagsubok. Sa paaralan, si Melvin ay hindi rin nakaligtas sa panglalait. May mga kaklase siyang nanunukso sa kanya. Anak ka lang naman ng magsasaka, sabi ng isa. Siguro pagtanda mo ay ganun ka rin. May ilan pang tumawa at tila minamaliit ang kanyang pangarap. Sa umpisa, nasasaktan siya. May mga gabing umiiyak siya ng palihim. Ngunit sa bawat luha, mas lalo siyang tumitibay. Hindi habang buhay, ganito kami, bulong niya sa sarili. Babaguhin ko ang kapalaran namin. Ang mga salitang mapanakit na ibinabato sa kanila ay naging parang apoy, hindi upang sila'y sunugin, kung hindi upang hubugin ang kanilang lakas. At mula sa mga sugat na dulot ng panglalait, unti-unting nabuo ang isang matibay na determinasyon. Isang determinasyong hindi matitinag kahit pagaano kahirap ang kanilang tahakin. Sa gitna ng kanilang pagsubok, may mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Mga biyayang dumarating ng tahimik, unti-unti at tila walang ingay. Isa na rito, ang matandang may-ari ng lupang kanilang sinasaka, si Don Rafael. Kilala siya sa baryo bilang isang mayaman ngunit istriktong tao. Marami ang natatakot sa kanya at iilan lamang ang tunay na nakakalapit. Sa loob ng maraming taon, hindi man lamang iniisip ni Mang Ernesto na mapapansin sila ng tulad niya. Para sa kanila, isa siyang may-ari ng lupa na kailangan nilang bayaran ng bahagi ng ani. Ngunit hindi nila alam, matagal na silang pinagmamasdan nito. Araw-araw, napapansin ni Don Rafael ang sipag ni Mang Ernesto. Kahit tirik ang araw, hindi ito tumitigil. Kahit mahina ang ani, hindi ito nagrereklamo. At higit sa lahat, hindi ito nandaraya. Tapat itong nagbibigay ng nararapat na bahagi. Kahit minsan, ay kulang na para sa sarili nilang pangangailangan. Bihira na ang ganitong klaseng tao, minsang nasabi ni Don Rafael sa kanyang katiwala. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pansin si Melvin. Isang batang hindi lamang masipag, kung hindi determinado ring mag-aral. Madalas niya itong nakikitang nagbabasa sa gilid ng bukid habang nagpapahinga o kaya tumutulong sa kanyang ama ng walang reklamo. May kinabukasan ang batang yan, bulong niya sa sarili. Isang araw, habang nagtatrabaho si Mang Ernesto, may dumating na utusan mula sa bahay ni Don Rafael. Ipinapatawag ka ng Don, sabi nito. Nagulat si Mang Ernesto. Agad siyang kinabahan. May nagawa ba akong mali? Tanong niya sa sarili, habang papunta sa malaking bahay. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Don Rafael. Tahimik itong nakaupo. Seryoso ang mukha. Ernesto, panimula nito. Ilang taon ka nang nagsasaka sa lupa ko? Tanong ng Don. Mahigit 10 taon na po, Don. Magalang niyang sagot. Tumango ang matanda. At sa loob ng mga panahong iyon, wala akong narinig na reklamo patungkol sa iyo. Hindi ka nandaraya. Hindi ka rin tamad. At higit sa lahat may respeto ka. Hindi alam ni Mang Ernesto ang kanyang isasagot.
Tahimik lamang siyang nakayuko. Mula ngayon, patuloy ni Don Rafael, gusto kitang gawing katiwala ng lupaing ito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto. Hindi siya makapaniwala. Don? Ako po? Nanginginig niyang tanong. Oo, sagot nito. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at nakikita ko yun sa'yo. Halos hindi makapagsalita si Mang Ernesto. Sa wakas, may liwanag na sumilip sa kanilang madilim na sitwasyon. Pag-uwi niya, agad niyang ibinalita kay Melvin ang nangyari. Toy, totoo po ba? Masayang tanong ng bata. Oo anak, sagot niya, habang may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Mukhang unti-unti nang sumasagot ang mga panalangin natin anak. Mula noon, mas lalo pang nagsumikap ang mag-ama, ngunit nanatili silang tahimik. Hindi nila ipinagyabang ang kanilang maliit na tagumpay. Sa halip, patuloy silang nagtatrabaho, nag-iipon, at nagtitiwala. Dahil para sa kanila, ang tunay na pag-asa ay hindi kailangang isigaw. Ito ay unti-unting tumutubo, parang binhi na inalagaan sa lupa, hanggang sa dumating ang tamang panahon ng pag-ani. Sa ngayon, masaya sila, sapagkat kahit papaano, ay hindi na sila kinakapos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan dahil sa tulong at pagtitiwala ng matandang si Don Rafael. Lumipas ang maraming taon na para bang hangin. Mabilis ngunit puno ng pagbabago. Ang batang si Melvin na dati payat at mahiyain ay isa ng binatang matatag ang tindig. Malinaw ang pangarap na sa bawat araw na dumaraan, hindi nasasayang ang kanilang mga sakripisyo. Si Mang Ernesto naman ay lalo pang mas gumaling bilang katiwala ng lupa. Dahil sa kanyang sipag at katapatan, mas naging maayos ang ani ng bukirin. Dumami ang nagtitiwala sa kanya. At maging si Don Rafael ay lalong humanga sa kanyang dedikasyon. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagbuti ng kanilang kalagayan, hindi nagbago ang kanilang pamumuhay. Nanatili silang simple, pareho pa rin ang kanilang bahay, pareho pa rin ang kanilang pagkain, at pareho pa rin ang kanilang pananamit. Hindi natin kailangang ipakita sa iba kung ano ang meron tayo ngayon, anak. Madalas sabihin ni Mang Ernesto kay Melvin. Ang mahalaga ay alam natin sa ating mga sarili kung saan tayo nanggaling. Sa kabilang banda, patuloy ang pag-aaral ni Melvin. Sa kabila ng pagod sa pagtulong sa bukid, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga aralin. Maraming gabi siyang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng gasera. Pilit na inuunawa ang bawat leksyon. Hindi nagtagal, napansin siya ng kanyang mga guro. Aba Melvin, napakahusay mo, sabi ng isa niyang guro. Hindi ka lang matalino, napakasipag mo pa. Malayo ang mararating mo. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Hindi labang para sa sarili niya, kung hindi para sa kanyang ama. Gagawin ko po ito para sa atin, tay, bulong niya habang siya'y nag-aaral. Unti-unti ring natutong mag-ipon si Mang Ernesto. Sa bawat maliit na kita, may bahagi siyang itinatabi. Hindi man ito ganoon kalaki, pero sapat na ito upang magsimula ng maliit na hakbang. Pagbili ng ilang kagamitan, pagpapaganda ng ani, at pag-iingat para sa kinabukasan. Hindi alam ng marami, ngunit ang mag-amang dating minamaliit ay dahan-dahang umaangat, ngunit hindi pa rin nawawala ang mga taong mapanghusga. Siguro sinuwerte lang yan, bulong ng ilan. Hindi rin magtatagal yan, babalik rin sila sa dati. May ilan pa ring tumatawa, hindi naniniwala na may pagbabago sa kanilang buhay sa tulong ni Don Rafael. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Mang Ernesto at Melvin. Hayaan mo sila anak, sabi ni Mang Ernesto. Ang mahalaga, ginagawa natin ang tama. Habang papalapit ang pagtatapos ni Melvin sa kanyang pag-aaral, mas lalo niyang pinag-uusayan ang lahat. Hindi niya naisayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Isang pagkakataong hindi naranasan ng marami sa kanilang baryo. Isang gabi, habang sila'y kumakain ng simpleng hapunan,
Nagsalita si Melvin. Tay, malapit na po akong graduate, sabi niya. Ngumiti si Mang Ernesto, bakas ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Salamat naman anak, proud na proud ako sa'yo. Hindi pa po ito ang dulo tay, dagdag pa ni Melvin. Simula pa lamang po ito. At tama nga siya. Dahil ang mga taon ng hirap, pawis at luha ay unti-unti nang nagbubunga. At sa likod ng tahimik nilang pagsisikap, may isang malaking pagbabago ang papalit. Isang pagbabagong magpapakita sa lahat na ang tiyaga at kabutihan ay kailanman ay hindi nasasayang. Dumating ang panahon na tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Mang Ernesto at Melvin. Ngunit gaya ng dati, pinili nilang panatilihin itong tahimik. Isang umaga, ipinatawag muli si Mang Ernesto ni Don Rafael. Hindi na bago sa kanya ang ganitong paanyaya. Ngunit may kakaibang kaba siyang nararamdaman sa pagkakataong iyon. May kung anong pakaramdam na tila may malaking mangyayari. Pagdating niya sa malaking bahay, sinalubong siya ng matandang si Don Rafael. Ngunit ngayon, kapansin-pansin ang panghihina nito. Ang dating matikas na tindig ay tila napalitan ng bigat ng edad at ng karamdaman. Ernesto, mahinang tawag nito. Maupo ka. Sumunod si Mang Ernesto, tahimik at magalang. Matagal na kitang kilala at matagal ko nang nasubok ang katapatan mo sa pagtatrabaho. Panimula ni Don Rafael. At sa lahat ng mga taong nagtatrabaho sa akin, masasabi kong ikaw ang pinakatapat. Hindi ka agad nakaimik si Mang Ernesto. Wala kang hininging kapalit. Wala kang reklamo. At hindi ka kailanman nagtaksil sa tiwala ko. Patuloy ng Don. Saglit itong tumigil. Saka huminga ng malalim. Wala akong pamilya na maaasahan. Dagdag nito. At ayokong mapunta sa kung sino-sino lang ang lupang pinaghirapan ko buong buhay ko. Unti-unting tumibok ng mabilis ang puso ni Mang Ernesto. Kaya Ernesto, nais kong ipamana sa iyo ang lupang sinasaka mo. Parang tumigil ang mundo sa kanyang narinig. Pero Don Rafael, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Nanginginig niyang tugon. Napakalaki po niyan. Parang hindi po ako karapat-dapat. Nagkakamali ka Ernesto. Dahil karapat-dapat ka. Maikling putol ni Don Rafael. Ikaw ang nag-alaga sa lupang ito na para bang sarili mong lupa. At alam kong hindi mo ito sasayangin. Hindi napigilan ni Mang Ernesto ang mapaluha. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakatanggap ng ganitong pagkilala. Pag-uwi niya, agad niyang ibinahagi kay Melvin ang balita. Tay, tayo na pong may-ari ng lupa. Halos hindi makapaniwalang tanong ni Melvin. Oo anak, ibinigay sa atin ni Don Rafael. Pero tandaan mo, hindi ito dahilan para magbago tayo ha. At yun nga ang kanilang ginawa. Sa halip na ipagsigawan ang kanilang bagong estado, pinili nilang manahimik. Patuloy silang nagtrabaho, ngunit ngayon ay may mas direksyon na at layunin. Unti-unti nilang pinaunlad ang napakalaking lupang ipinamana sa kanila. Nagdagdag sila ng iba pang pananim, gumamit ng mas maayos na paraan ng pagsasaka, at nag-invest sa mga bagay na magpapalago sa kanilang ani. Hindi nagtagal, tumami at mas lumaki pa ang kanilang kita. Hindi na ito hati, sapagkat sa kanila na itong buo. At dahil sa kanilang kinikita, nakabili sila ng karagdagang lupa. Hindi lang isa, kung hindi ilan pa. Ngunit sa labas, nanatiling simple. Ang kanilang bahay ay hindi kaagad nagbago. Ang kanilang pananamit ay nanatiling payak. Ang kanilang ugali, lalo na ang pagpapakumbaba, ay hindi kailanman nag-iba. Ngunit may mga taong nagsimulang magtaka. Parang may kakaiba sa kanila, bulong ng ilan. Hindi na sila kagaya ng dati.
ngunit walang nakakaalam ng buong katotohanan. Ang mag-amang dating minamaliit, ngayon ay unti-unti nang nagiging isa sa pinakamalakas na puwersa sa kanilang baryo. Hindi sa pamamagitan ng yabang, kung hindi sa tahimik na pagsisikap. Hanggang sa dumating na nga ang araw na matagal nang hinihintay. Ito ay ang pagtatapos ni Melvin. Ang buong baryo ay tila nagtipon sa maliit na paaralan upang saksihan ang okasyon na iyon. Para sa marami, isa lamang itong simpleng graduation. Ngunit para kina Mang Ernesto at Melvin, ito ay simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hirap, luha, sakripisyo, at walang sawang pag-asa. Habang isa-isang tinatawag ang mga nagsisipagtapos, mahigpit na hawak ni Mang Ernesto ang kanyang sombrero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa entablado, puno ng pananabik at pagmamalaki. Hanggang sa tinawag na nga ang pangalan ni Melvin para sa natatanging karangalan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Dahan-dahang umakit si Melvin sa entablado. Suot ang kanyang toga. Isang bagay na minsan ay tila napakalayong marating. Habang tinatanggap niya ang kanyang diploma at pati na rin ang kanyang mga medalya, hindi niya napigilang mapatingin sa kanyang ama. Nakita niya ang mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Mga luhang puno ng saya. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon-tipon ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang bulong na kumalat. Alam nyo ba? Sila na raw ang may-ari ng malawak na lupa sa may kabilang baryo. Pero paano nangyari yon? At alam nyo ba na hindi lang yon? May mga iba pa raw silang mga ari-arian. Unti-unting napalingon ang mga tao kina Mang Ernesto at Melvin. Ang mga dating nang mamaliit ay tila napatahimik. Isa sa mga kamag-anak na minsang nanlait ang lumapit sa kanila, halatang nag-aalangan. Ernesto, totoo ba yung mga naririnig namin? Tanong nito. Ngumiti lamang si Mang Ernesto. Isang payak at tahimik ng ngiti. Pinagtrabahuan lang namin kung ano ang meron kami. Sagot niya. Walang yabang, walang panunumpat. Ang mga taong dati nagsabing wala silang mararating, ngayon ay napayuko, puno ng hiya sa kanilang mga sarili, at punong-puno rin ng pagsisisi. Ang mga salitang kanilang binitawan noon ay tila bumalik sa kanila, mas mabigat, mas masakit, na para bang isang sampal sa kanilang mga mukha. Ngunit sa halip na gantihan ng mga ito, pinili ni Mang Ernesto at Melvin ang kabutihan. Ang tagumpay po ay hindi pare'y pamukha sa iba, sabi ni Melvin sa kanyang ama habang sila'y pauwi. Kung hindi pare'y bahagi po. Tumango si Mang Ernesto. Tama ka dyan, anak. At hindi rin ito dahilan para kalimutan kung saan tayo nagsimula. Patuloy lang tayong maging mabuting tao at huwag gumanti ng masama sa mga gumawa sa atin ng masama. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang nakilala ang mag-ama, hindi lamang bilang mayayamang may-ari ng lupa, kung hindi bilang mabubuting tao. Tumutulong sila sa kanilang kapwa magsasaka, nagbibigay ng trabaho, at hindi nagdadamot sa biyayang kanilang natanggap. Ang kanilang bahay ay nanatiling simple, ngunit ang kanilang puso ay naging mas malawak, at ang baryong minsang naging saksi sa kanilang kahirapan, ngayon ay saksi na rin sa kanilang tagumpay. Ngunit higit sa lahat, ang kwento ni Mang Ernesto at Melvin ay naging inspirasyon. Isang paalala na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap, na ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na bunga. At ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kung hindi sa kabutihan ng puso at kakayahang manatiling mapagpakumbaba sa kabila ng tagumpay. Sa huli, ang binhing itinanim ng sipag, tiyaga at pananampalataya ay namunga, hindi lamang para sa kanila, kung hindi para sa lahat ng naniniwala na may pag-asa sa bawat pagsisimula. Lumipas pa ang maraming taon matapos ang araw ng pagtatapos ni Melvin. Ngunit ang kwento ng mag-amang sina Mang Ernesto at Melvin ay patuloy na nabubuhay sa puso ng kanilang baryo.
Ang dating lupang kanilang sinasaka na hindi kanila ay ngayon ay isa ng malawak at masaganang bukirin. Punong-puno ng pananim, buhay at pag-asa. Ngunit higit pa sa ani ng lupa, ang tunay nilang inaani ay respeto at pagmamahal ng mga taong minsang nagduda sa kanila. Si Mang Ernesto ay nanatiling simple sa kabila ng lahat. Madalas lumang sombrero, nag-aararo at nag-aalaga ng tanim. Parang walang nagbago. Ngunit sa likod ng simpleng anyo ay isang taong naging simbolo ng katapatan at tiyaga. Ang lupa ay parang buhay, madalas niyang sabihin sa mga kabataang tinuturuan niya. Kung aalagaan mo, magbubunga, pero kung pababayaan mo, ay mawawala. Samantala, si Melvin ay hindi lamang nakapagtapos. Nagpatuloy siya sa mas mataas pang pangarap. Ginamit niya ang kanilang tagumpay upang makatulong sa iba. Nagtayo siya ng mga programa para sa mga batang nais mag-aral ngunit walang kakayahan. Nagbigay siya ng oportunidad sa mga kapwa magsasaka upang magkaroon ng sariling kabuhayan. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa tuwing may batang lumalapit sa kanya at nagsasabing, "Gusto ko pong maging katulad ninyo," lagi niyang iningitian ang mga ito. "Hindi mo kailangang maging katulad ko," sagot niya. "Mas mahalaga, maging mas mabuti ka kaysa sa akin." Ang kanilang mga kamag-anak na minsang nanglait sa kanila ay unti-unting lumapit, hindi na para mangutya, kung hindi para humingi ng tawad. At gaya ng inaasahan, pinatawad sila ng mag-ama. Dahil para kina Mang Ernesto at Melvin, ang galit ay walang maitutulong sa pag-unlad. Ang pagpapatawad, ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan. Nakapagpatayo rin sila ng napakalaking bahay doon sa isa sa kanilang mga lupain. Pero ganoon pa man, nanatili pa rin ang kanilang lumang bahay na hanggang ngayon ay tinitirhan pa rin nila. Simbolo ng kanilang pinagmulan. At sa paglipas pa ng panahon, naging alamat sa kanilang baryo ang kanilang kwento. Isang kwento ng kahirapan na nalampasan, ng panlalait na ginawang inspirasyon, at ng tagumpay na piniling manatiling tahimik. At sa bawat bagong henerasyon na nakakarinig ng kanilang kwento, may isang aral na laging naiiwan, na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong naabot, kung hindi sa kung papaano mo itong naabot, at kung papaano kang nananatiling tao sa kabila ng lahat. Sa huli, ang binhing itinanim ni Mang Ernesto at Melvin ay hindi lamang tumubo sa lupa. Ito ay tumubo sa puso ng bawat taong natutong mangarap, magsikap, at maniwala na bahalang araw, kahit ang pinakamaliit na binhi ay maaaring maging isang matibay na bungang puno. Ito ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito. Ang taong inaapi at minamaliit ay hindi dapat sumuko sa buhay. Dahil ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang bumangon sa gitna ng pangalipusta. Sapagkat sa tamang panahon, ang sipag, tiyaga, at ang pananampalataya ang siyang magpapatunay na ang mga taong minamaliit noon ay maaaring maging mga taong matagumpay na. Hindi na kailangang gumanti pa para patunayan ang kanilang halaga sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!